All right, good evening everyone. And again, welcome sa gabing ito. This is again Lessons About Life, evening devotion. And thank you so much for uh, viewing, for watching sa gabing ito. And salamat po sa mga nakaantabay, nag-aantay ng atin pong evening devotion every 8 o'clock ng gabi. Medyo na late ho tayo ng konti ng pag-start. But thank you so much for uh, your presence already sa ating comment section. All right? So, salamat din sa mga awitin na atin pong napakinggan. Where is Jesus? The first song. Kung saan natin siya iniwan, doon natin siya balikan. Kung saan tayo umalis or kung paano natin siyang iniwanan, alright, doon natin siya babalikan. Ano po? Yan po yung message ng awitin. And also, stay close to me. Lord, stay close to me. Alright, so, sapagkat ang Diyos ay hindi ka iiwan, ngunit ikaw ay lagit-lagi iniiwan ang Diyos. Alright? Kadalasan tayo ho yung nang iiwan sa Diyos. Alright? So, I just want to shout out, and also if you want to, or if you know somebody na mayroon pong birthday, right, or wedding anniversary, so you can write down in our comment section so that we can greet them sa kanila pong birthday or sa kanilang anniversary, so that na atin pong malaman and sila po ay ma-shout out din natin. And if you have somebody or anybody na gusto pong ipa-shout out sa gabing ito, ay lagay nyo lang po yung kanilang pangalan dyan sa comment section at atin pong shout out sa gabing ito. Alright, shout out sa kay Sister Myra Jean Aquino. Thank you so much for joining tonight. Thank you so much for watching all the way from Housing, Magdalo. Ayan. And also, kay Sister Ninita Kaya. Good evening, Pastor Daniel M. Asis, and to all viewers. Good evening din po, Sister Ninita Kaya. Thank you so much for watching. And sa lahat ng mga viewers, good evening po mula kay Sister Ninita Kaya. And also kay Sister Che Padilla Lozada, good evening po. And God bless po sa inyo dyan sa mga kapatiran natin sa Hong Kong and sa lahat ng kapatiran natin dyan sa may Christ Baptist Mission sa Hong Kong and also sa kanilang pastor. Alright, so have a blessed evening po sa inyong lahat. And also kay Brother Lou De La Cruz, all the way from Tangalan, Aklan. I think this is from Tangalan, Aklan, si Brother Lou. Thank you so much for joining sa gabing ito. And nawa ay maging pagpapala sa muli yung atin pong programa. And also, kay Sister Mary Ann Aratea Arico, good evening po, Pastor, at sa lahat. Ayan. Good evening din po, Sister Mary Ann Aratea Arico. And also kay Sister Che Padilla Lozada. Ayan. And also sa kanyang na-mention dyan, si Che Mojica. Thank you so much for mentioning that name. And God bless po. Ayan. And also kay Pastor Jo Marie Lakay Canuine. Blessed evening, Pastor, watching here, Gimaras. Ayan. And sa kanyang may bahay, Pastor Jo Marie and wife. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sa Gimaras. Yung lugar ng napakasarap na mangga. Alright, sige. And also to our viewers also, ayan, Pastor Romeo Ezekiel. Ayan, Pastor Romeo, salamat. wala man ko kilala, Pastor, sa imo. Ayan, sige. Maayo gid, Pastor, kaluoy ka grasya sang Ginoo ba, okay gid. Salamat sa pag view sa sining nga gabi and also sa iyong may bahay, kay Ma'am, good evening din po, and sa lahat ng kapatiran dyan sa Bethany Bible Baptist Church sa may Santa Catalina, Dumaguete, I think, yan po ba ay Dumaguete pa? Dumaguete nga pa. Alright, sa may Santa Catalina. Okay, sige. And also Mercado family dyan, magandang gabi po. And also kay Sister Edna Maburang. Ayan, saan nga ba ngayon? Sister Ed, saan ka ba ngayon? Nasa Inreli or nasa Bataan? Magandang gabi sa iyo dyan, Sister Ed. Ayan. And also kay
sa mga na-mention, ano, pa-shout out kay, ayan, kay Brother RG Aquino, nga galain ang pumatyag. Oo ba, siguro na tamaan sang ulan guro, kag sa tamaan man sa kapoy kag biyahe, ano. Okay, sige. And also kay Antoinette Bisuelo sa Housing Magdalo, and also kay Aiza Braille nga ara sa Saudi, Jing Jing nga ara man sa Saudi. Ayan, and also kay Yana, I think this is Mandario, okay? Oiradnam. Okay. And also kay and also I think this is Arandilia. Ayan, kay Gian Arandilia, Mandario. Ayan, kay also kay nga ara sa Takurong. Ayan, Takurong sa Mindanao. Sheila May Arandilia sa may barangay Talahik ng Mindanao. Kay May Montis Carlos or Monte Carlos or Montis Carlos. Housing Magdalo, and also Floyd Lester Arandilia, Gizamin Ibanga, Omo Arandilia. Ayan. So salamat po, and sakay Luela Funa, Barangay Dahay ng Mindanao. Ayan. Jonah Falvin, ara sa Saudi, kay Mikmik Panes ng Housing Magdalo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. And also kay Sister Esther Alab, thank you so much for watching. And also Ma'am Tata Gambol, ayan, all the way from Guimaras also. Thank you so much for watching sa gabing ito. Ayan, sabi ni Sister Esther, magandang gabi. Ayan. Okay, sige. Oh, Bataan nga po pala. Okay, sige. And also kay Pastor Christian Diaz ng Saving Faith Baptist Church diyan sa May Dingle. Ano ho, magandang lalaki ka nga talaga. Alright, magandang lalaki ka nga talaga, Pastor. Ano po? Sige. And salamat po. And also kay, ayan, si Brother Lou pala ay taga Landmark. Ayan, member ng ating tatay pastor. Ano po? Pastor Dan Paderes. Ano ho? Landmark Bible Baptist Church ng Naisod, Ibahay. Ayan. Thank you so much for joining and watching, Brother Lou. And nawa maging pagpapala sa muli. Naka-timing, Pastor, nga nakita kita sa live yan. Thank you so much, Pastor Romeo. Ano ho? Salamat. And also, Brother Boyet Casas. Brother Boyet, kamusta ka na? Alright, nasaan ka na ba ngayon? Ikaw ba ay nakabalik na ng barko o di kaya nandito ka sa Pilipinas? Salamat po sa panood sa gabing ito. And kamusta niyo po ako kila Pastor Joseph kung nandyan po kayo sa kanila. Ano po, Ma'am Eileen and lahat na nandyan. And also, kay Auntie Dulce Aguirre, nandyan sa may Bacoor, Cavite. Alright, thank you so much po, Auntie Dulce, for joining tonight. And also sa kay Ma'am Rebecca or Ma'am Bikay, ayan, at sa mga kaupod naton nga ari diri sa likod, ano? Nga ang iban nagakaon pa, ang iban siguro kapang hugas na eh. Alright, kay tapos na kaon. And also kay Brother Aldrich, ayan, Jidrich Gilal. Thank you so much for watching, Brother Aldrich, all the way from Singapore. Ayan, thank you so much for joining tonight. And also kay Kalyana Rose Gonzalez, Sister Kalyana Rose Gonzalez Nicolas. Thank you so much for joining. And also kay Kuya Juan Rex Joe. Right, I think nanonood din, ayan, sa kay Rex Joe. Thank you so much for joining sa gabing ito. Alright, so yun lamang po yung mga nakikita ko. Yes po, Pastor. Monday to Friday, alas 8 sang gabi. And then pagka Saturday, alas 8:30 sang gabi. And as well as Sunday. Right, 7 days a week. Just different time. Saturday and Sunday is 8:30. Simply because we have services morning and afternoon, and we will be preparing after that, and 8:30 ang ating umpisa kapag Saturday and Sunday. And also kay Brother Aldrich, good evening din po, Brother Aldrich. Ayan. Thank you for joining tonight. Thank you for viewing.
And also kay Sister Joanne Baron Pichon. Ayan, all the way from Hong Kong. Thank you so much for joining. Kay Nanay Nilia Materbunia, kapatid ng aking nanay, nasa Manila, Santa Rosa, Laguna. Laguna. Thank you so much. And also Sister Julie Baltasar, ayan, all the way from Hong Kong. Ninang Julie, thank you so much for joining tonight. Good evening, good evening. And sa lahat ng Baltasar family na nandiyan, ano po, God bless po sa inyo. And sa mga na-mention ni Brother Aldrich, ayan, Sister Franz or Franston, ayan, Sister Franz and Brother Tony Mercado, Sister Jelay Durunilla Mercado, and also kay Sir Joel Durunila or Durunilla o Durunila. And also kay, ayan, si Sister Franston, nandyan na, nanunood. Thank you so much for joining. And Sister Flor Moico, Dabuk Julie, na mention ni Sister Che Padilla Luzada. Ayan, blessed evening, Sister Joanne Varon Pichon. Ayan, thank you so much. And tayo po'y dadako na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. And our reading is in the book of Colossians sa gabing ito. Kahapon Colossians din tayo. Colossians chapter number 3. But tonight, we will move backward. Colossians chapter 2 and verse number 6 and verse number 7. If you have your Bible with you, or else nandyan po sa ating screen, we have a verse there. Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Sabi ng Bible, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yan po sabi ng talata. Ano po? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Notice verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught. Ibig sabihin, yung mga bagay ho na ito, yung rooted and built up in Him, established in the faith, lagit-lagi ito po'y tinuturo, ito po'y pinapaalala ni Apostle Paul sa mga taga-Kolose, sa mga mananampalataya sa church ng Kolose. And he says there, naka-highlight, naka-redlet, nilagay lang natin sa red, ang sabi ng Bible, abounding therein with thanksgiving. Abounding therein with thanksgiving. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama at Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagsusumamo at nagpapakumbaba ng aming mga sarili sa inyo pong paanan, sapagkat kami po ay kung hindi po sa pamamagitan ng inyo pong habag at biyaya, kami po'y mga walang kabuluhan. Ngunit salamat po, Panginoon, na kami ay inyong iniligtas, at salamat po, Panginoon, na kami ay binigyan po ninyo, Panginoon, ng pagkakataon na kayo po ay paglingkuran, kayo po, Panginoon, ay bigyan ng kaluwalhatian sa anuman pong aming ginagawa at maging sa aming sinasabit iniisip. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na kung saan ang aming pag-aaral sa gabing ito ay magkakaroon po ng makabuluhan, and also, Father God, na makakapulot po kami, especially mga viewers po namin, ng aral, Panginoon, nagmula sa inyong banal na salita, sapagkat I do believe, nakagaya nga po ng inyong sinabi sa pamamagitan ng Prophet Isaiah, na hindi babalik sa inyo po ang inyong mga salita na walang kabuluhan, sapagkat ito po mag-a-accomplish ng magandang bagay sa buhay po ng mga mananaw. Pagpalain po ninyo ang tagapagsalita at tagabayan po ninyo, Panginoon, sa gabing ito. Lahat ng ito ay aming sinasamo at pinapasalamatan sa inyo. Lahat ng papuri sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright? And again, yung title po ng ating lesson ay yun din po yung naka-highlight na yan. Diyan po sa verse na yan, yan po yung ating lesson na pag-aaralan sa gabing ito. Abounding therein with thanksgiving. Ano ho? Ilang beses na ho akong nakagawa ng message sa talatang ito. Particularly, I remember the second or the third anniversary ng church, or first or second na anniversary ng mission dito sa Banate. This is our theme, no? About rooted and built up in Christ. So
I already uh, learned, and also marami na po akong lesson, and especially minsan nagkaroon din po tayo ng series lesson concerning this passages, Colossians chapter 2. But as you go through studying the Bible, you can always find something. God can always give you something. Ano ho? Na kapag ka ikaw po ay nag-aaral lamang ng salita ng Diyos. And while reading again the Bible and while studying again the Bible, ay na-catch up po yung aking attention sa word na therein. Yung word na therein na iyan. Okay? Na ang sabi ng Biblia, abounding therein with thanksgiving. Ano po ba yung connection ng word na therein na iyan? Bakit nga ba kailangan mag-abound tayo therein with thanksgiving? Ano ho, saan ba iyan? Ano yung word na therein? Na kung titingnan natin, according kay Noah Webster, alright, sa Noah Webster Dictionary, the word therein is, ang ibig sabihin is in that, or in this place, in this time, or in this thing. Yun po yung ibig sabihin ng therein. Kaya nakapag-isip ka ba? Ano yung kinalaman ano yung kinalaman ng napakaliit or napakaiksing word na iyan doon po sa mga sinabi, kasi yung word na therein na iyan, talagang malaki ho yung kanyang kinalaman, malaki yung kanyang rule doon po sa lahat ng sinabi ni Apostle Paul, particularly in verse number 1 hanggang sa verse number 5, and in verse number 6 nung sinabi ng Bible na as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. And pagdating sa verse number 7, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught. Alright? As ye have been taught, sabi ni Apostle Paul. Ano ho ba yung gustong ipaabot ni Apostle Paul dito? Kasi kung babalikan natin sa verse number 1, ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Kolose, for I would that ye know what great conflict I have for you and for them at Laodicea. Kasi yung Ephesians, yung book of Ephesians, okay, yung book of Philippians, or yung book of Ephesians, yung book of Colossians, ito ho yung mga lugar, ito ho yung church na kung saan ay napasok ho sila ng mga legalist, alright, nandun po yung tinatawag na legalism, Judaism, yun po yung yun po yung naging conflict na kung saan marami pong dinil si Apostle Paul na hindi ho maganda doon sa mga churches na iyan. And in verse number 2, sabi ng Bible that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, and of the Father, and of Christ, in whom are hid all treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Alright? Yun po yung sabi niya, na baka mayroong mga tao na magbigay sa inyo, mag-deceive sa inyo, alright? Magdaya sa inyo with enticing words. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith. So, malaki ho yung rule ng word na therein na iyan, sapagkat kung titingnan natin mamaya, alright, nung sinabi ni Apostle Paul, abounding therein with thanksgiving, lahat ng sinabi niya doon, hindi ho nangyari yon, hindi niya nagawa iyon, at hindi ho magagawa iyon ni Apostle Paul without God, without the help of God, without the Spirit of God, without the Word of God, alright, and without the leading of God and the strength of God na ibinigay sa kanya. So therefore, yung sinasabi niya, lagit-lagi, tinuturo ko to sa inyo, lagit-lagi sinasabi ko to sa inyo, sinasabi niya ito sa kanila, abounding therein. Alright? Yung ibig sabihin, sa anumang kalagayan,
sa anumang situation, sa anumang pagkakataon, alright? In that situation, in this situation, in any time, in any places, in anywhere, you need to abound in, or you need to abound with thanksgiving. So, tingnan natin where we should abound with thanksgiving. Where we should abound with thanksgiving. Now, first of all, in verse number 6, ang sabi po ng Bible, verse number 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Now, kung ikaw nga talaga ay ligtas, kung ikaw nga talaga ay mananampalataya, kung talagang ikay sumampalataya sa finished work ni Jesus Christ sa cross, ang talagang tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, meaning to say, if you are truly saved, alright, there is no reason that you will not abound with thanksgiving. Okay? So, saan tayo dapat mag-abound with thanksgiving? Number one, in our walk with God. In our walk with God. Again, sabi ng Bible, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. That's a privilege, alright? That is a privilege na mayroon ka bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, na kailanman ay hindi magiging privilege ng hindi anak ng Diyos. Kung mayroon pong napakagandang privilege yung PSG, yung Presidential Security Guard, that wherever the president goes, all right, the PSG is, all right, is there, go behind him, go behind the president, go beside the president, and go in front of the president just to protect, all right, just to guard the president. And kaya yun po yung trabaho ng PSG. But sa atin pong kalagayan bilang mga mananampalataya at bilang anak ng Diyos is different. Alright? Tayo po'y sumusunod sa Diyos, tayo po yung sumusunod kay Kristo. And yet, we are not the one protecting the Lord Jesus Christ, but He is the one protecting us. Alright? So, we have to be thankful and we need to abound in thanksgiving. First of all, in our walk with God. Sapagkat nung araw nung ikaw ay hindi paligtas, nung araw nung ikaw ay hindi mo pa nasumpungan yung kaligtasan, iba ho yung nilalakaran mo eh. Iba ho yung sinusunod ko eh. Iba sinusunod natin, iba tinatahak natin na landas. Ngunit nung tayo po ay nakasumpong ng kaligtasan, ngunit nung atin pong nasumpungan yung kaligtasan na nasa kay Kristo lamang matatagpuan, alright, naayos po yung ating lakad at naayos po kung sino yung sinusundan na lakad na ating sinusundan. Ngunit ang nangyayari kahit sa ngayong panahon na ito, maraming mga mananampalataya, maraming mga anak ng Diyos, na anak nga ng Diyos, naligtas nga daw, pero hindi naman lumalakad, sumusunod sa Diyos. But listen again, you have the privilege, I have the privilege, we have the privilege to walk with our Master, to walk with the Lord Jesus Christ, to walk with God. That's the privilege na wala sa iba, sa iyo lang bilang anak ng Diyos. Anong sabi ng Bible in Ephesians chapter 5 verse 1 and 2? The Bible says in Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ hath loved us, and hath given himself for us, an offering, a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Listen, hindi ka makakalakad kasama ang Diyos. Hindi ka makakalakad kasama ang Diyos kung di dahil kay Kristo. Nung araw yung paglakad mo kasama mo hindi Diyos. Nung araw yung paglakad natin kasama natin hindi Diyos, diablo. Hindi Diyos, sistema ng mundo. Hindi Diyos kung anong bagay, kung ano yung ating paniniwala, kung ano yung ating gusto. Yun po yung kasama natin sa ating paglakad, sa ating pamumuhay sa mundong ito. But because of Jesus Christ, dahil po kay Kristo, dahil po sa pag-ibig ni Kristo, dahil po na tayo po'y nakatamo ng kaligtasan,
Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng pribilehiyo na lumakad kasama ni Kristo, kasama ng Diyos, dahil po yan kay Kristo. And we became an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Think about that. That's the kind of privilege, that's the kind of opportunity that we have through Jesus Christ. In 1 Thessalonians chapter 4, verse number 1, the Apostle Paul says to the church of Thessalonica, he says, "Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more." Sapagkat ang sabi din po ni Apostle John, kung talagang nasa Diyos ka, kung talagang nananatili ka, kasama mo nga talaga ang Diyos, o di kaya anak ka nga talaga ng Diyos, dapat lumalakad ka kagaya ng kanyang paglakad. He that saith he abideth in him ought himself also to walk, even as he walked. So, ibig sabihin, yung tunay na anak ng Diyos, yung tunay na mananampalataya, alright, yung totoong anak ng Diyos, hindi lumalakad sa makamundo, hindi lumalakad sa kadiliman, lumalakad sa liwanag ayon sa salita ng Diyos. Yan po yung tunay, yan po yung totoong anak ng Diyos, yun po yung paglakad ng tunay, totoong anak ng Diyos. At, makinig ka sa akin, magagawa mo lamang yon dahil kay Kristo. Kaya nga, wala tayong pwedeng maipagmamayabang na nagawa natin to dahil kaya natin, hindi. Dahil kung hindi dahil kay Kristo, wala tayong magagawa. Ano po? So, yun po yung gustong i-point out ni Apostle Paul, na dapat mag-abound ka therein. Saan? Sa iyong paglakad kay Kristo. Mag-abound ka mag-abound ka sa pagpapasalamat doon. Kasi bakit? Hindi ka ganun noon. Hindi tayo ganun noon. Hindi tayo nakakalakad kasama ng Diyos noon. Pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo po ay makakalakad na sa Diyos. Makakalakad na kasama ang Diyos, kasama si Kristo. What a privilege we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Alright? So yun po yung sabi ng isang awitin. That's why we need to abound. We need to be abounding therein with thanksgiving. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord. The next phrase he says, so walk ye in Him. Bakit? Nung una, hindi ka lumalakad kasama siya. Hindi ka lumalakad para sa Kanya. Hindi ka lumalakad ayon sa gusto niya. Noon, nung hindi ka pa tumanggap sa Kanya. Pero ngayon, dahil tumanggap ka na kay Kristo, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, dahil ikay sumampalataya na kay Kristo, lumakad ka ayon sa Kanyang gusto. At magpasalamat tayo doon. Mag-abound tayo sa pagpapasalamat doon. Bakit? Kasi kung di dahil kay Kristo, hindi natin nagagawa yun. Di natin magagawa yun. Ano po? So yun po yung unang bagay na atin pong makikita. So where we should abound, all right? Where we should abound therein with thanksgiving. Where we should abound with thanksgiving. Number one, in our walk with God. Pangalawa, in our warfare for God. In our warfare for God. Sa atin pong pakikipaglaban para kay Kristo or para sa Diyos. Bakit? Yung buhay natin bilang mananampalataya talagang we are riding on a battleship, not in a cruise ship, sapagkat hindi ho ito pagpasyal-pasyal lang, hindi ho ito easy-gulaki lamang. Yung buhay natin bilang Kristiyano, yung buhay natin bilang mananampalataya, we are always riding on a battleship, sapagkat lagit-lagi tayo po'y nakikidigma. Alright? We are battling against the flesh. We are battling, alright? We are battling against the flesh. We are battling for our faith.
All right? And we are battling according to our profession. Okay? So, yun po yung makikita natin sa Biblia. That's why kung titingnan mo yung verse number 7, ang sabi ni Apostle Paul, rooted and built up in him. Rooted and built up in him. Yun po yung sabi niya, sabi ni Apostle Paul, na dapat talagang maging matatag ka, dapat nandun yung pagiging matatag. Alright? Dapat rooted ka, dapat na built up ka kay Kristo. Kasi bakit? Hindi natin kaya ang anumang laban, ang anumang hamon sa buhay kung hindi tayo nagiging rooted at hindi tayo na built up kay Kristo. Alright? Wala ho tayong magagawa, wala ho tayong pwedeng mapagtagumpayan na anumang laban sa buhay na ito. Okay? Kung di dahil nandyan si Kristo, nandyan ang Diyos, at dahil sa biyaya at habag na ibinigay or na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. In 1 Timothy chapter number 1, verse number 16 to 20, ang sabi po ni Apostle Paul sa kay Timothy ay ganito, howbeit, Apostle Paul says, howbeit, I obtain mercy, alright, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Look at verse 17. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. This charge I commit unto thee. Alright? Son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Alright? Holding faith and good conscience, which some, having put away concerning faith, have made shipwreck, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Again, kapatid, ang buhay natin sa mundong ito, ang buhay natin habang tayo po'y sumusunod kay Kristo, kapatid, tayo po ay nasa pakikipaglaban. We are always battling. We are always, battling against anything. Alright? Or even we are battling against the flesh, alright? Against principalities and powers, alright? Against wickedness in high places. Yan po yung sabi ng Bible, we are battling on that. That's why, nung tayo po ay alam ng Panginoon na tayo po ay nasa battle, He gave us the whole armor of God. Binigyan tayo ng Panginoon ng whole armor. What's the purpose? For us to become rooted and built up in Him. Sapagkat hindi natin mapapagtagumpayan ang anumang laban, anumang hamon sa buhay, kung di dahil sa habag at biyaya ni Kristo. Alright? Yun po yung makikita natin. In 2 Corinthians chapter 3, or chapter 10 rather, 2 Corinthians chapter 10, verse number 3 down to verse number 6, ang sabi po ng talata, ang sabi po ng Bible, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. We cannot fight our battle using fleshly weapon. We cannot. We cannot win our battle using the weapon that we just know. Or using the weapon that we just invented, that weapon that is human invented. We cannot use that. And even we cannot use, a fleshly weapon to win our spiritual warfare. We cannot. Sapagkat sabi ng verse number 4, for the weapons of our warfare are not carnal. This is not fleshly, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ,
and having, all right, in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled. Right? Kaya kapatid, sa bawat laban na ating napagtatagumpayan, sa bawat pagsubok na ating nalalagpasan, sa bawat temptasyon na ating nalulusutan, lagit-lagi ang ating dapat parangalan at pasalamatan ay walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Dahil kung hindi dahil sa kanyang habag at biyaya, wala tayong kalaban-laban. Wala. Wala tayong kalaban-laban. Tayo po'y pagtatawanan lamang ng ating kalaban kung di dahil sa habag at biyaya ng Diyos. That's why kailangan ko maging rooted, ma-build up kay Kristo. Kasi bakit? May warfare. May pakikipaglaban. Kaya sabi ni Apostle Paul sa verse number 1, alam nyo, sabi niya sa mga taga-Kolose, alam nyo kung ano kalaki ang conflict mayroon ako sa inyo. Hindi lamang sa inyo, kundi sa mga taga-Laodicea. Alright? Pero sabi ni Apostle Paul, kailangan mag-abound tayo dito with thanksgiving. Kasi bakit? Nalagpasan natin lahat. Nalagpasan ko yun. Nalagpasan ko lahat yun. Nalagpasan lahat ni Apostle Paul yun dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya, kung ikaw po ay mapagpapasalamat, kung ikaw po ay thankful, kung ikaw po ay nag-a-abound sa pagpapasalamat, ang taong nag-a-abound sa pagpapasalamat ay kailanman hindi marunong magmayabang. Sapagkat anuman ang mangyari at anuman ang mangyari sa buhay mo, lagit-lagi maaalala mo, hindi ikaw yun. Hindi ako yun. Hindi tayo yun. Dahil yun kay Kristo sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin mag-abound with thanksgiving. Tingnan nyo. Alright? Tingnan nyo ho ninyo. Karamihan o di kaya ang isang taong hindi marunong magpasalamat, ang isang tao na hindi nag-a-abound sa pagpapasalamat, ay tao na punong-puno ng kayabangan ang puso. Kaya kung titingnan natin, yung pagiging thankful pala, right? Yung pagiging thankful pala, yung pag-abound pala sa pagpapasalamat, ay siyang mag-guard sa'yo, ang siyang magbibigay ng gwardya sa'yo na hinding-hindi mag-creep in sa puso mo ang anumang kayabangan. Sapagkat kapag pumasok na yung kayabangan sa puso ng isang tao, okay, wala ka ng pinagkaiba sa dyablo. Yun lang naman po yung nangyari kay Lucifer eh. Alright? Yun lang naman po yung pumasok sa puso ni Lucifer eh. Kayabangan. Anong nangyari? Pride goeth before destruction. Right? Pero, kailangan mag-ingat din po tayo. Tingnan natin, suriin natin ng mabuti kung talaga nga ba yung ating mga puso ay mapagpapasalamat. Again, you have to abound therein with thanksgiving. Saan? In your warfare. In our walk with God, kasi nakakapaglakad tayo kasama ang Diyos, nakakapaglakad tayo sunod sa kalooban ng Diyos, kung di dahil kay Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, wala tayo doon. Hindi tayo makakalakad. At pangalawa,
Kailangan natin mag-abound sa pagpapasalamat dahil sa atin pong mga laban sa buhay. Bakit? Ilang laban na kaya ang iyong napagtagumpayan? Just reflect on the battles that you have won already. Just reflect on those battles. Okay? Ilan kaya sa mga battle na iyong napagtagumpayan na ang papurit pasasalamat sa Diyos lahat? Alright? O di kaya, ilang laban din, ilang hamon sa buhay na ating napagtagumpayan na ginawa tayong mayabang. Ano po? Kaya, kailangan mailagay yan sa ating puso, mailagay yan sa ating isipan, mga kapatid. Ano po? So, first thing, abounding therein with thanksgiving. Number 1, in our walk with God. Pangalawa, in our warfare for God. And number 3, the last, in our work to God. In our work to God. Sa ating gawain sa Diyos. Kapatid, isipin mo. Ano ho? Isipin mo, kapatid. Makakapagtrabaho ka kaya para sa Diyos na magbibigay kasiyahan at kaluwalhatian sa Diyos kung hindi ka ligtas? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, walk ye in Him, rooted and built up in Him, because you have warfare. Then he says, established in the faith as ye have been taught. Established in the faith as ye have been taught. Then he says in the last phrase, abounding therein with thanksgiving. Isipin mo, kaya nga kahit si Apostle Paul, ang sabi ni Apostle Paul, I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me in the ministry. Apostle Paul na yun, ha? Kahit si Apostle Paul, ang kanyang pagpapasalamat, ang pagpapasalamat niya sa Panginoon ay talagang, kung babasahin po ninyo yung mga sulat ni Apostle Paul, ano po? Romans, talagang lahat ng mga sulat niya hindi mawawala doon yung thanks, your thanksgiving, yung thankful, yung pagpapasalamat hindi nawawala doon eh. Lagit-lagi nandun. Kasi bakit? Lahat ng ating ginagawa noon nung hindi pa po tayo ligtas. Alam ko po nung hindi pa po tayo ligtas, nakakagawa tayo ng mabuti eh. Marunong tayong gumawa ng mabuti. Marunong tayong gumawa ng mga matutuwid na bagay. Pero ang tanong, lahat po ba ng mabuti at matutuwid na mga bagay na atin pong ginawa noon nung tayo hindi paligtas, nagbibigay kasiyahan sa Diyos? Siyempre, sagot sa Bible, alam natin nun, hindi. Kasi bakit? In the book of Isaiah, ang sabi ng Bible, for we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. Lahat po ng mga matutuwid, mga mabubuting ginagawa natin, hindi dahil kay Kristo, alright? At dahil hindi tayo ligtas, sa harapan ng Diyos, lahat ng iyon filthy rags. Bakit? Right there we fell from, sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya kahit anuman pong gawin natin, kahit anong trabaho gagawin natin, kung di dahil kay Kristo at di dahil tayo ligtas, hindi ho yan magbibigay kaluwalhatian sa Diyos.
Kaya kung ikaw at ako'y nakakapagtrabaho, nakakagawa ng anumang gawain na iniatang ng Diyos, iniatang sa atin, ang ating pasalamatan po si Kristo, ang ating pasalamatan po Diyos. Mag-abound tayo sa pagpapasalamat sa Kanya. Bakit? Dahil kung hindi dahil sa Kanya, di tayo napunta dyan. Di natin nagagawa yan. Nakakapag-awit ka sa choir, nakakapag-render ka ng special number, nakakasulwining ka, nakakakanda ka ng Bible study, alright? Nakakagawa ka ng anumang klaseng ministeryo na makakapag-ministry ka sa ibang tao. Lahat po yan nagagawa mo dahil lamang kay Kristo. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos na nasa kay Kristo na napunta sa iyo, napunta sa akin. At kung di dahil sa Kanya, wala eh. Wala. Walang anumang bagay na ating gagawin na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya apart from the Lord Jesus Christ. Meaning to say, kung di dahil kay Kristo, kung di dahil na tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, at yung Kristo na yon nag-establish ng iyong pananampalataya, nag-establish ng aking pananampalataya, ng tamang pananampalataya, ayon sa banal na kasulatan, di ka makakapagtrabaho para sa Diyos na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. No, sabi ng Bible in 2 Corinthians 1:21 and 22, now He which established us with you in Christ and hath anointed us is God. Yung nag-establish sa atin kay Kristo ang Diyos, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. All right? Mayroon pong kumikilos sa puso natin. Mayroon pong kumikilos sa buhay natin. And that's the Holy Spirit. That's why mayroon pong grieving, mayroon pong quenching of the Holy Spirit. Sapagkat anuman po yung gagawin natin na hindi ayon sa Diyos, yan po ay mag-grieve sa banal na Espiritu. At hindi ho yan magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Think about that. Kaya wala tayong magagawa para sa ikapupuri ng Diyos kung di dahil kay Kristo. Wala. Walang-wala talaga. 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 and 17, the Bible says, now our Lord Jesus Christ Himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts, and establish you. Sino yun? Our Lord Jesus Christ. And God, even our Father, siya ho yung nag-establish sa atin. And establish you in every good word and good work. Alalahanin mo noon kung ano yung mga words na lumalabas sa iyong bibig. Is it a word seasoned with salt? And give grace to the hearers? Or even sad to say, baka until today, the words that comes out from our mouth are words that are not seasoned with salt. Alright? And not graceful in the ears of the hearers. Kasi kung ikaw ay tunay na mananampalataya, anak ng Diyos, talagang magbabago yun. Hindi ko naman sinasabi na agad-agad magbabago yun, pero may changes yun, nagbabago yun. Yung ginagawa natin. Siya ho yung nag-establish sa atin nun. Si Kristo. Ang Diyos. Establish us in every good word and work, and good work. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding
in the Lord. Alright? Giving. That's what the Bible says. Right? In Ephesians chapter number 5, verse number 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kasi bakit ang Panginoon naluluwalhati lamang, napiplease lang yung well-pleased. Right? Naalala ko, nasabi ko to nung nakaraan sa inyo or nung mga nagbo-broadcast pa tayo, ano po, na yung word na well-pleased sa Bible, ginamit lamang yun kay Kristo eh. In whom I am well-pleased. Kay Jesus Christ lang ginamit yun. Alright? Wala sa iba, hindi sa tao. Si Kristo Jesus lang. So, ibig sabihin, ang ating pasasalamat sa Diyos, ang ating pasasalamat ay makakarating sa Diyos. Tatanggapin ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, napakaganda pala ng reason bakit kailangan mong mag-abound sa thanksgiving. I remember the lesson that I've learned also in this passage, Colossians chapter 2. Kung ifo-focus mo yung iyong pansin doon sa rooted and built up in Him, established in the faith, marami kang makikitang lesson, okay, sa Bible. Pero napakaganda pala napakaganda pala ng mensahe na gustong ipaabot ni Apostle Paul. Kapag ka tatapusin mo yung verse, abounding therein with thanksgiving. Ano po? Yun po yung kagandahan kapag ka ikaw po ay nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi lamang po na nakikinig ka, kundi yung pinapakinggan mo, inaaral mo din naman. Okay? So, wag lang ho tayong kinig lang ng kinig, tapos hindi naman po natin tinitingnan sa salita ng Diyos at hindi naman natin sinusuri sa salita ng Diyos. So, suriin din po natin. Ano po? Yun po yung kagandahan doon. So, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kung talagang ligtas ka, magpasalamat ka sa Diyos dahil may pribilehiyo ka na makalakad sa Kanya. Pangalawa, mag-abound tayo sa pagpapasalamat sa Diyos sapagkat, okay, sa kabila ng anumang hamon, laban, temptasyon, ay mapapagtagumpayan mo dahil kay Kristo. Kailangan mo maging rooted at ma-build up sa Kanya. And ma-establish sa iyong pananampalataya. At ang isa pa, tayo po ay makakapagtrabaho para sa Diyos. Alright? Thank you so much. So let us always abound. Lahat po tayo. Alright? Let us abound therein with thanksgiving. Saang lugar ka man, ano man po yung ginagawa mo para kay Kristo. Ano man po yung responsibilidad na meron ka sa church na kinabibilangan mo. Always abound therein with thanksgiving. Mag-abound ka doon. Mag-abound tayo doon ng may pagpapasalamat. Ano ho? Sapagkat hindi si pastor yung naglagay sa iyo doon. Oo, ginamit si pastor na ilagay ka doon. Alright? Pero alam ng Diyos na yun talaga yung dapat para sa iyo. Ginamit niya yung pastor mo para ilagay ka doon at dapat magpasalamat ka sa Diyos kung bakit napunta ka doon. Kung hindi dahil kay Kristo, wala ka ngayon sa kung ano yung kalagayan mo at ginagawa mo para sa Diyos.
Alright? So thank you so much. And I hope na ang lesson sa gabing ito ay naging pagpapala sa muli. Again, ang hamon sa atin, abounding therein with thanksgiving. In our walk, in our warfare, and in our work with God. Okay? So, salamat ng marami. And, ayan, thank you so much sa lahat ng nag-tune in or nag-view sa atin. Okay, Sister Joy, Sister Loren Joy Valdez. Ayan. And also kay Brother Adrian. Na-miss kita, Brother Adrian, kung nanunood ka pa ngayon. Alright? Na-miss ko yung partner ko na to. Alright? And also Pastor Sandro Hilyadula, all the way from Gimbal. Alright? And also kay Sister Ladner Alerbok Atil. Thank you so much kay Marlon Zulda. thank you so much. Sister Marian Aratea Arico. Okay, thank you so much. Sister Jocelyn Madrigal Ancheta, Sister Luz Viminda Lupian, Sister Che Padilla Luzado. Thank you so much po. All right, and also kay Sister Chel Duriman Olgasan Caballero. Thank you so much po for joining tonight. Brother Aldrich, ayan, thank you so much kay Brother Nel sa Panhila Materbonia, ang aking cousin. Thank you so much po, Sister Esther Alab. Ayan, Pastor Mark Anthony Mahinay. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong panunood. And God bless po sa inyo dyan sa Tapas Capiz. Alright. And also kay Sister Caliana Rose Gonzalez Nicolas. Thank you so much po. Sister Flor Moico, kamusta po kayo? Nakabalik na po ba kayo ng Hong Kong? Nakita ko yung post ninyo nakaraan na sa probinsya kayo eh. Thank you so much po. And also kay Brother Lou M. De La Cruz. Thank you so much. Okay. Oh. Ayan, Sister Ninita Kaya, Sister Che Padilla Lozada. Thank you so much po sa inyong patuloy na sama sa atin pong program sa gabing ito. Alright, it's 9:16 already ng gabi. Thank you so much for joining. And again, this is Lessons About Life, Evening Devotion, Aral ng Buhay, Gabay sa Pamumuhay. Ano po? And nawa ang lesson na atin pong napag-aralan ay magsisilbing gabay nga talaga sa atin pong pamumuhay habang po tayo ay nagpapatuloy sa atin pong paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Thank you so much. At tayo po yung manalangin. Let us pray. Dakilang Ama at Diyos na magapangyarihan, Ama naming sa langit, marami pong salamat sa lesson, salamat po sa Bible, salamat po kay Kristo Jesus, na kung hindi dahil po sa inyong bugtong na anak, hindi po kami makakatagumpay sa amin pong laban. At hindi ho kami makakalakad sa inyo, hindi kami makakagawa ng gawain ninyo kung hindi po dahil sa inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya kami po'y lubos na nagagalak at nagpapasalamat na kung hindi po dahil sa inyong bugtong na anak, wala kami at walang kwenta, walang kabuluhan yung aming mga buhay. Ngunit salamat na kami po ay inyong binago, salamat at kami po ay inyong kinaawaan at kinahabagan, nilagay po ninyo sa kung ano ang meron kami ngayon. Lahat ng papuri at parangal, pasasalamat sa inyo lamang, O Diyos. Sa matamis na pangalan ni Jesus na ayong Panginoon. Amen and amen. Thank you so much and have a blessed evening.